Yo, what's up mga CB Gapi Vlog? So, welcome back again to my channel guys. So, ngayon guys, meron tayong tatalakayin na tanong ni Sir Axel Alfonso. Ito yung nag-comment. Tinatanong ni Sir kung paano ko daw ba napapanatili yung water quality ko na once a week ako nagwa-water change. Ganito lang yan sir, sa pag-water change ko sir, ayun nga, isang beses ako sa isang linggo nag-water change. Ang schedule ko is Thursday. Minsan napapaaga lang kapag siyempre may lakad ka na hindi ka makakabalik agad, hindi ako makakabalik ng Thursday, so inuunahan ko na ng water change para hindi pa rin hindi ma-skip yung water change ko. So ang ginagawa ko sir, para lang mapanatili yung quality ng mga tanks natin sir, yan, yung mga tank natin na yan, makikita mo healthy fish lahat, malilikot, kakakain lang yung mga yan, so parang gutom pa din. Ang technique ko lang talaga sir is hindi ako nag-overfeed, so konti lang talaga sa paglagay, sa pagbigay ng BBS or feeds, kung ano yung feeds mo, Wachupong man or APK or Max Flow man or Brusco feed, basta kung ano man yung feed na pinapakain mo, may PO1 din, ganun. Konti lang bossing para ma-stay yung quality ng tubig mo. So ako kasi boss, ganun yung ginagawa ko, kaya yan, kita mo yung mga isda ko is healthy naman. Ito kalilipat lang kasi na itong mga pidert na ginugroom ko yan, yung mga pidert na yan, 1 month old pidert yan. So ginugroom ko na sila dyan. Ito mga bossing yan, makikita mong healthy naman sila, diba? Sobrang dilikse. Yan, kahit once a week lang ako nagwa-water change. Yun lang sir yung technique ko dun na ginagawa. Pag nagpapalit ako ng tubig, yun nga, isang beses isang linggo, saka hindi ako 50% magpalit ng tubig sir, ganito, hindi ganyan kadami. Ganito lang boss, mga 10, 20, 30, mga 30% lang yung inaalis ko na tubig sa kanila, mga ganyan na kadami, at tinatap up ko pa din ng stock water. So di na ako naglalagay ng asin, depende lang kapag nakikita ko na nangangati yung isda man, pag kumakamot, so naglalagay ako ng asin, pag ganon, or matamlay, naglalagay ako ng asin. Pero the rest naman, hindi naman sila matatamlay lahat sila healthy. So minsan talaga sir, hindi naiiwasan sa isda natin, halimbawa ganyan, marami sila all females yan, para mapapansin ka ng hina isa, tas the rest okay naman, healthy naman lahat. Hindi yun dahil sa water quality mo, sa tubig mo. Minsan kasi may sagapi din, minsan may mga pinaka-weaker na isda, yung madaling tamaan ng stress or sakit, minsan sila yung ganun. So pag nakakita ko, halimbawa ito, madami to, nakakita ko ng ganun sa isda ko, inaalis ko na, tinatanggal ko na, or ginagamot ko na, minimetlo ko na, inaasinan ko na, ganun. Siyempre kasi minsan sa isda natin may mga may mga dito, may pinakamahihina. So hindi yun dahil lang sa water quality natin. So ako once a week lang ako, tinawin ko isang beses sa isang linggo ako nag-water change, no overfeeding, kaya na-maintain ko yung quality ng isda ko sir. Ayan, healthy sila lahat. Kapag may nakikita lang ako ng hihina, so ginagamot ko siyempre, separate ko, inaalis ko dun sa bawa, ito nang hina yung nandito, inaalis ko sila. Tapos ang ginagawa ko sa tank na to, kapag nang hina dito, bawa parang matamlay yung isda dito, alisin ko, lalagay ko dun sa yung Wilkins na bilog. Siyempre, yung tubig na tatanggalin ko dito, lalagay ko dito sa Wilkins. Kasi ito, pag nag-crush to, ginagawa ko dito, siyempre, water change 50%. Tapos yung ilalagay kong tubig hindi stock, yung talagang galing pa sa gripo. Tapos lalagyan ng konting asin, tapos i-reset ko yun, i-stock ko to ng mahigit 3 to 5 days bago ko lagyan ng panibagong isda. Tapos yung nandun sa may Wilkins, yun yung ginagamot ko. Siyempre, lalagyan mo ng salt bath mo, lalagyan mo ng konting Met Blue, hanggang sa lumakas ulit. So, ganun lang sir, para lang mapanatili natin yung ganito ka-quality ng, ganyan ka-quality ng, aquarium natin, yung water cycle natin, ayan. Kung napapansin mo sir, di ba sobrang linaw? Yan. Kasi maano lang ako sir, hindi ako masyadong bibigay sa pagkain. Sa BBS, sakto lang din. Sa mga ganito, 1 month to 2 months old, nagbibigay pa ako ng BBS. Kapag 3 months pataas, hindi na masyado, konti na lang. Ito yung mga ganito, yung mga day old,
mga 2 to 3 weeks old, ayan, nagbibigay pa ako sa mga ganyan, sa mga ganito dito. Sa ako napapansin nyo, may nagtatanong din na bakit daw ang lino ng aquarium ko. Yun lang sir, ganun na yung technique ko. No overfeeding para hindi mag-cloudy yung mga aquarium natin. Ayan, kung makikita natin sa top view, ayan, malinaw sila. Ayan, healthy fish naman, tatakaw. Ayan, malinaw, parang crystal water yung tubig ko dito. Ayan, kumakain nga ng spirulina ngayon. Ayan. So si Wanda, mamaya ka nakain na. Si Wanda Boy, ayan, nalinaw din ng tubig ni Wanda Boy. Ganun lang sir, para lang mapanatili natin yung quality ng tubig natin. Ayan, malinaw sila. Walang filtration yan bossing, pero malinaw. Ayan. Para mapanatili natin yung ganito ka ganda na tubig nila kahit isang beses sa isang linggo ako nagpapalit. Huwag lang talaga mag-overfeed. Kasi bossing, minsan pa naglagay ka ng feed, diba? Naglagay ka ng naglagay ka ng feeds dito, yung mga pellet. Tapos pag nandito na, makikita mo hindi kakainin. Kasi yun nga, overfeed, masyado nang busog yung mga gapi natin. Bababa lang yung pagkain, tapos mabubulok, magiging ammonia. Wala na, mapapa-water change ka nun pag ganun. So dapat konti lang talaga. Kaya ako, na-maintain ko yung ganito kalilinaw na tubig. Ito, minsan lumalabo to kasi na may mga pag umahangin, may mga alikabok na napupunta. So tinatanggal ko yun guys. Ayan. Ito, naaarawan to dito. Ayan, nandito yung mga male feeder. Ayan, yung mga 1 month. Ayan, ito wala pang 1 month. Ito 1 month na. Ayan, ito pastel din. Kay Sir Ikoy na yung 5 dito na male, kukunin na. Ayun lang sir, ganun lang sir yung technique natin. Kasi depende naman sa atin yan kung ilang days ka ba nagpapalit ng tubig Dati kasi ginawa ko bossing sa ganito. Nung indoor pa ako, itong mga tank ko nasa loob pa. Ginawa ko dyan bossing, every other day ako nagpapalit ng tubig. Mas namamatayan pa nga ako ng isda mas nanghihina kasi nakukulangan sa beneficial bacteria yung tank ko. So iniba ko yung strategy na gano'n. Ang ginawa ko, tuwing na lang talaga ako nagpapalit, once a week. Napansin ko na okay sila sa once a week. Yun na, nakasanayan ko na bossing. Yun yung experience ko. So sinishare ko lang yung experience ko. At iba-iba naman tayo ng diskarte kung paano ka magpalit ng tubig. Iba-iba tayo ng diskarte. So ang advice ko lang yun, okay naman sa gapi ko, try nyo din sa gapi nyo. Baka sakaling maging okay din yung isang beses sa isang linggo na pagpalit ng tubig. May mga ibang breeder nga bossing na nagpapalit sila kapag kusa nang bumabawas yung yung tubig nila, yung nagmamoist na lang tapos natutuyo. Tapos hindi na sila nagsasaypo. Ang ginagawa nila, nilalagyan na lang nila ng tubig, tinatap up na lang nila ng tubig ng stock water. Yun na, water change na yun. So importante kasi napapalitan lang ng bago yung timpla ng tubig para yung ammonia hindi tumaas, yung level ng ammonia, yung nitrite yung basta nagsacycle lang yung guys malalaman nyo naman, makakapaan nyo naman yung guys So yun lang guys, yun lang yung video natin for the day at sinagot natin yung tanong ni sir. And then yun mga bossing, so bye-bye na Wanda, bye-bye ka na sa video. Yan, pakainin ka na si Wanda mamaya guys. Ayan, pansin na naman siya. Yo, bye-bye.